Pati mga kabataan, mga kababayan, dismayado na dito, kanino pa, kundi kay Inday Sara. O, di ba? Remove lang muna natin yung mga nag-away-away kanina. Oo. Eto na, mga kababayan, tanggalin natin yung iba. Saan ba yung iba, Boss Mike? Ito, tanggalin mo na to. Ha? Ito, tanggalin na natin. Tandaan nyo pagmumukha nito, ha? O, pati mukha nito, may bilbil na rin, ha? Alam nyo na. Oo. Hindi to nagtatrabaho rin na maayos, ha? Biruin mo, hindi niya alam kung ano nangyayari talaga. Girly, Maog, thank you naman. Oh, tanggalin na natin yan. Walang kwenta. Oh, sino pa? Oh, eto. Alam nyo na to, ha? Oh, alam nyo na to, ha? Sinabi ko na sa inyo. Ako na nagsabi sa inyo, ha? Marunong magtagalog to. Bakit? Niloloko na yung mga senador natin. Kaya kahapon nagchat tuloy. Nag-post na ako ng mga inang-inang to. Kung mga senador natin pinag-uuto na lang, nakakahiya. Oh, marunong magtagalog to, ha. Oh, sige, tuloy. Ano pa, Boss Mike? Dali, delete na natin yung mga yan. Oh, eto na. Si Inday Pusit. Nasaan ka na, Inday Pusit? Inday Pusit! Magpakita ka na. Nasaan ba? Eto na. Wait lang. Ayop talaga. Na betrayal of public trust ang pang-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Kamara. 17 oras daw siyang hinintay ng mga kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula alas 10 ng umaga kahapon hanggang... Nakita nyo to? Yung vice-presidente nyo. Ha? Yung vice-presidente nyo, mga kababayan, ayun, oo, nag-alapusit na naman. Kaya alam nyo mga kababayan, eto, payag na ako, dapat mag-resign na lang. Dahil wala na tong ginawang mabuti, kung hindi magpasaway, sa, dito sa Kongreso. Diba? Biruin mo siyang kukuha to ng pondo, kung hindi ito bibigyan ng Kongreso. Biruin mo, ilang beses nang pinapatawag ang gagang Inday nyo, hindi dumadalo. Bakit? Ayun, nag-swimming. Oo, bakit kaya nag-swimming? Kasi ganun talaga, ang mga pusit daw. Sumi-swimming ng ganun. Hanggang kaninang alas 3 ng madaling araw, hinintay ng mga mambabata si Vice President Sara Duterte o kahit sinong otorisadong kinatawan ng kanyang opisina. Dapat daw ipaliwanag ng Office of the Vice President ang sarili nilang budget at ang kanilang mga programa para sa 2025. Inisa-isa ni Kabataan Party List Representative... Ano sabi nito ni Maninang? Boss Mike, sabi ng mga DDS, nasaan daw ang pinagbenta ng ginto? Bakit? Ano pakialam ko sa ginto? Oo. Wala akong ginto. Kaya tuloy. Oo. Ay, marami pala akong ginto. Oo, relo ko ginto. Kwintas ko ginto. Sing-sing ko ginto. Bracelet ko ginto. Oo, di ba? Hindi ko naman binenta. Bakit sa akin hinahanap? Raul Manuel ang pag-iisnab ni VP Sara sa Kamara. Una ay noong tumanggi ang bise na depensahan ang kanyang hinihinging mahigit 2 billion pesos na 2025 budget. Kita nyo, nangihingi lang yung vice-presidente nyo. 2 billion mahigit. 2 billion mahigit. Hinihingi lang ni Inday Pusit. Kita nyo mga kababayan, di ba? Kita nyo? Sabi ni Larry D. Guzman, bulitas ko, ginto. Ano yun? Bulitas. Bulitas ng alin? Inosente ko sa mga bagay na yan, sige, tuloy. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Kita mo, sa kanya na rin nangyari, na pupunta okay, nawala. Sorry. Sa kanya na rin ang galing,
Sasagutin niya daw lahat yung tanong eh. Eh bakit biglang nawala? Bakit biglang nawala? Ha? Bakit biglang? MD Maharlika, gumanda na lang. Kakaparitoke. Allah, sino yun? Boss Mike, sabi ng mga DDS, nasan daw yung mga pinagbenta ng mga... Anong ang ginto? Wala naman akong binibenta ang ginto. Hindi ako nagbibenta ng ginto. Bumibili ko ng ginto. Pangalawa ay noong no-show siya sa sumunod na pagdinig ng House Committee on Appropriations. At pangatlo ay ang pagtanggi niyang mag-oath-taking sa isa pang pagdinig. Giit ni Manuel, this is a clear betrayal of public trust. Correct ka dyan, bakla. Ay, bakla. Oh, Kong. Bex, Manuela. Correct ka dyan, Day. Oo, push. Push mo yan. Oo, tama. Betrayal of trust yan. Oo. Ibang trust yung ginagamit natin, ha? Yang, betrayal of trust, push. Yung isa, push, papasok. Yan, push palabas. Di ba, no? Go. Go, girl. Very good ka. Go. Go, girl. Go. As every elected official is accountable to the electorate. Correct. Galing-galing. Ang galing-galing, Mare. Mare, galing-galing mo, ha? Itong mga ito. Sino ba itong mga ito? Kilala nyo ba to? Hayaan nyo na to. Gusto ko, eto. Pasok, dito naman tayo para matapos na tayo. Pasok! Ay, sa current government natin. Ayan. Pakinggan ninyo, ha? Pakinggan ninyo to mga kabataan na gusto ko talaga nangingialam na, ha? Gusto ko yung mga kabataan, mga anak ninyo, pamangkin ninyo, kaanak ninyo, kahit sino. Dapat mangialam na rin sa gobyerno, ha? Ano sabi? Ano tanong dito? Tignan ninyong maigi. Satisfied po ba kayo sa current government natin? Hindi po. Satisfied po ba kayo sa current government natin? Hindi po. Hindi daw, ha? Bakit naman? Bakit naman? Hintayin ninyo, huwag kayo kaagad, Huwag kayo magre-react agad. Kayo talaga, Huwag kayo mag-react agad. Hindi. Bakit po? Wala silang kwenta. Totoo. Ano naman po sa tingin niyo Wala daw silang kwenta. Bakit? Anong dahilan? yung issue sa lipunan na dapat tinutuunan ng pansin ng government natin? Ayan, ano daw ang tinututukan na issue na dapat na tinututukan ng gobyerno natin? Pasok. Education crisis tapos yung budget cut sa UP. Education daw. Saka yung budget cut daw sa UP. Sino ba dapat sa education? Ha? Sino? Di ba si Sarah? Sige, tuloy. Dapat nag-i-invest sila sa education. Ayun nga, nag-invest sila. Yung education, tinuruan kung paano mag-tree planting. Yun na yung education para kay Sarah. Public transportation. Public transportation. Tama naman. Di ba? Kaya nga marami na ngayong ginagawa, iha. Di ba, Ball Connect, Ha? Di ba? Yun, yung ginagawa, yung mga ang tira nila doon sa hearing, hinahanap nila saan daw dinala ni PBBM yung pinagbentan ng ginto. Ha? Anong ginto? Diyos ko po. Sabihin ninyo, baka nasa moon. Dito na lang tayo. Usapang budget naman po, ano po sa tingin nyo doon? Firstly, dun pa lang sa confidential funds. Alak ka, eto na nga pala. Ito na. Kung pagdating sa public transport, mga kababayan, ayan, napakaraming ginagawa. Ha? Pero ngayon dito, ito, confidential fund. Ito na pala yung dahilan nila kung bakit dismayado sila. Down na talaga dapat dun eh. Pero ngayon, yung sa Wait. Ano?
Firstly, dun pa lang sa confidential funds, doubt na talaga dapat dun eh. Pero ngayon, yung sa budget naman, dapat nakikita na natin agad dun pa lang kung ano yung mali. Sa pag hindi niya pa lang pag-state o yung oath-taking pa lang is... Oh, kita mo, Sarah. Hindi porke negra yan, ha? Aba, lahat ng mga ganyang kulay, matatalino yan. Tignan mo yung kulay mo. Di ba? Boba. Oh, kumbaga siya, no, ganitong kulay, gagambang kuryente yan. Magagaling yan, magagaling. Di ba? Magagaling. Oh, bakit daw? Hindi kasi nag-oath. Oh, halatang halata daw. Di ba? Oh, ulit. Ngayon, yung sa budget naman, dapat nakikita na natin agad dun pa lang kung ano yung mali. Sa pag hindi niya pa lang pag-state o yung oath-taking pa lang is... Oh, kita nyo? Kasi ayaw gamitin kay Sarah Iha yung kanyang sasabihin dahil siguradong magsisinungaling siya. Kaya hindi pwedeng mag-oath. Kasi ang gagawin, lahat ng sasabihin sa kanya, gagamitin sa kanya. Di ba? Eh, hindi nangyari. Kasi nga, magsisinungaling talaga eh. Bakit? Sinungaling talaga. O kita mo, merong imbitasyon. Merong gagawing hindi dumalo. Pag dinig doon sa kanyang pondo, hindi dinalo. Dapat alam na nating mali. Yeah. Kasi ina-avoid niya sagutin yung mga tanong sa kanya nung mga nagdi-lead nung hearing. Anong mga katangian ng masasabi mong... Kita nyo, mga kababayan. Pati yung mga bata, dismayado kay Sarah. Tuloy nyo lang yan, Iha. Sa susunod na halalan, huwag nyong kakalimutan. Ha? Huwag nyong kakalimutan. Flag para sa isang public servant? Transparent. Tapos yung nakikinig sa hinaing ng taong bayan. Oh, kita nyo? Si Pangulo yun, nakikinig. Di ba? Sabi niya pa nga ni Chis Escudero eh. Ang Pangulo nakikinig sa taong bayan, nakikinig sa atin. Di ba? O si Sarah nakikinig pa, bingi yun. Bakit? Puro luga na yun eh. Bakit? Eh kasi ayun panay swimming eh. Pa-swimming lang. Kung walang kasalanan si Pusit, matagal na sana siyang oo nga. Di ba? So anyway, mga kababayan, sa ngayon, hanggang dito na lamang at tayo magkita-kita mamaya. Magpapahinga lang ng konti dahil pinuyat ako ni Papa Trix. Oo. Bakit ako pinuyat ni Papa Trix? Abay, biruin nyo ba naman? Inayos lang yung aking bagong mic. Oo. Inabot ng 8 oras. Muli, syempre ako yon. Ha, Boss Mike, swimming din ta. Oh, sige. Gusto ko yung merong mga pusit na kasama. Para kapag huliin na lang natin yung pusit, tapos ihaw natin. Di ba? So anyway, kita-kita po tayo sa panibagong vlog mamaya. Sana kayanin ko pa. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi, ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Pero, gwapo talaga. Nagsasabing, mahalin natin ang ating asawa. Pati na rin. Wag na, baka mamaya magalit pa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved